Magandang gabi sa inyo lahat. Ibabahagi ko ang isang karanasan na hanggang ngayon, bumabagabag pa rin sa akin tuwing naalala ko ang aking kabataan. Maaari niyo akong tawagin na Mutya. Lumaki ako sa isang tahimik na bayan sa Luok, sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Tahimik ang aming lugar, malapit sa dagat, ngunit napapalibutan ng matatandang puno at malalawak na damuhan. Kapag gabi, halos walang ilaw sa paligid at ang tanging marinig lamang ay ang hangin at alon. Hindi ko maalala ang karamihan sa mga nangyari nung bata pa ako, ngunit may isang kwento ang aking pamilya na paulit-ulit nilang kinukwento. At sa tuwing marinig ko yon, pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaraan sa aking likuran. Ayon sa aking ate na si Mayang, nung 3 hanggang 4 na taong gulang pa lamang ako, madalas daw niya akong nakikita mag-isa sa aking kwarto. Nakaupo ako sa sahig, nakatitig sa pader, at may kinakausap. Hindi raw yung simpleng pagdadaldal ng isang bata, para raw talaga akong may kausap na totoong tao. May mga sandali pa raw na tumatawa ako. Minsan naman ay nagtatampo. At kung minsan, tila nakikinig. Isang gabi, nagpalakas ng loob si ate at tinanong niya ako, "Mutya, sino kausap mo?" Ngumiti raw ako at tinuro kong sulok ng pader. "Kaibigan ko." Ngunit wala namang tao doon. Simula noon, natakot na si Ate Mayang tuwing nakikita niya akong nakikipag-usap sa hangin. Nang tanungin ko ang aking mga magulang tungkol dito, nung ako'y mas matanda na, nagkatinginan lamang sila bago umamin. "Totoo iyon," sabi ng aking ina. Lumipas ang napakaraming taon at halos nakalimutan ko na ang kwento. Hanggang sa isang pangyayari nitong nakaraang taon na muling nagbukas sa misteryong iyon. Noong buwan ng Marso, bigla akong nagkaroon ng matinding trangkaso. Hindi yun ordinaryong lagnat. Kahit kaunting pagkain lamang, sinusuka ko. Palaging malamig ang aking kamay at paa kahit mataas ang aking temperatura. Minsan naman, nagigising ako sa madaling araw na para bang may nakatayo sa tabi ng aking higaan. Ngunit kapag sisilip naman ako, wala naman akong nakikita. Nagsimula mag-alala ang aking mga magulang. Napansin nilang lalo akong namumutla at parang nawawala ng lakas araw-araw. Kaya isang gabi, nagpasya silang dalhin ako sa isang kilalang manggagamot sa kalapit bayan namin. Tahimik ang bahay ng manggagamot na si Aling Sabel. Amoy insenso ang paligid at may mga nakasabit na lumang rosaryo at tuyong dahon sa dingding. Pinahiga niya ako at sinimulang hilutin ng aking mga kamay at paa. Bigla siya napakunot noo. "Masyadong malamig," bulong niya. Matagal niya akong minasahe, halos 1 oras. Pagkatapos, kumuha siya ng puting kandila at posporo. Pinatay ang ilaw. Ang tanging liwanag na lamang ay ang apoy ng kandila. Kumuha siya ng isang puting plato at inilagay iyon sa ibabaw ng apoy. Tahimik lang kaming lahat. Narinig ko lamang ang mabilis kong paghinga. Ilang minuto pa, biglang may lumitaw na maitim na usok sa ilalim ng plato. Unti-unti itong kumapal hanggang sa maging parang hugis ng mukha. Napahigpit ang kapit ng aking ina sa aking kamay. Pagkatapos, nagsalita si Aling Sabel. "May batang babae na sumusunod sa kanya." Nalamig ang buong katawan ko. Pinaliwanag niya na matagal na raw akong dinadalaw ng espiritu ng isang batang babae. Ang parehong nilalang na nakikita ko nung maliit pa ako. Ngunit hindi yun ang mas nakakatakot. May isa pa raw. Tahimik lang si Aling Sabel habang nakatitig sa usok.
Pagkatapos, sinabi niya, may malaking puno, matanda, at may nakatira roon. Ayon sa kanya, may espiritu raw na isang lumang puno na humaling sa akin, lalo na sa aking buhok. Bigla ko naalala ang lumang balete sa likod ng aming paaralan sa San Jose de Buenavista. Isang puno na matagal nang pinapaiwasan ng mga estudyante. Sinasabi nila na may umiiyak daw doon kapag uwian na. Pinayuhan kami ng mga gamot na paikliin ang aking buhok at magsindi ng kandila tuwing gabi sa loob ng 9 na araw. Ngunit tumanggi ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko noon, ayaw kong mawala ang aking buhok. Para bang may pumipigil sa akin. Pagkaraan ng 2 linggo, gumaling na ang aking lagnat. Ngunit may nagbago. Isang gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, napansin kong tila may gumagalaw sa aking likuran. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin at doon ko siya nakita. Isang batang babae. Maputla, mahabang buhok, basang-basa ang kanyang puting damit. Nakatayo siya sa aking likuran. Ngunit nang lumingon ako, wala na siya. Akala ko, guni-guni lamang ito. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako sa pakiramdam na may humahaplos sa aking buhok. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. May maliit na kamay na dumadampi sa aking ulo. Napakalamig. Parang yelo. Hindi ako makagalaw. Sa gilid ng aking kama, nakita ko ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, ngumiti siya at saka bumulong. Sa akin ka? Bigla akong napasigaw. Nagising ang aking mga magulang. Pagpasok nila sa kwarto, napansin nila ang kakaiba. May ilang hibla ng buhok ko ang nakakalat sa unan. At sa sahig, may basang bakas ng maliliit na paa papunta sa pader. At doon, unti-unti itong naglaho. Kinabukasan, agad kaming bumalik sa manggagamot. Pagkakita pa lamang niya sa akin, sinabi na niya ang kinakatakutan naming marinig. Hindi pa siya umaalis. Piniliwanag niya na ang espiritu ng batang babae ay matagal nang nakakabit sa akin dahil tinanggap ko siya bilang kaibigan nung bata pa ako. At ang espiritong naninirahan sa puno, gusto akong kunin. Pinagawa niya sa amin ang isang ritual ng paglilinis. Sinunod namin ang lahat. Matapos yun, unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit may isang bagay na hindi nawala. Hanggang ngayon, tuwing humahaba ang aking buhok, may mga gabi na nagigising ako na parang may nagsusuklay nito. At tuwing titingin ako sa salamin sa madaling araw, may sandali na hindi ako nag-iisa sa refleksyon. May isang batang babae na nakatayo sa aking likod. Tahimik, nakangiti, at naghihintay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Isan. Dati kami nakatira sa Valenzuela City, pero ng mga panahong yun, nasa isang tahimik at masukal na barangay kami sa Caranglan, Nueva Ecija. 14 na taong gulang ako noon. 16 na pala ako ngayon, pero hindi pa rin nawawala sa aking isip ang gabing iyon. Lalo na kapag tahimik ang paligid at may narinig akong mahihinang kaluskos sa labas. Isang gabing walang buwan, nakatambay kami sa maliit na tindahan sa kanto. Ako at ang kaibigan kong si Danny kami. Katabi ng tindahan ang isang bakanting lote na may matandang puno ng mangga. Malapad yung katawan ng puno, baluktot ang mga sanga, at parang masyadong madilim ang lilim nito kahit may ilaw naman mula sa tindahan. Habang nagkukwentuhan kami, biglang dumating si Renzuel. Medyo hinihingal at balisa.
May umuusok sa puno sa likod ng bahay namin. Sabi nito, parang may nagyoyosi. Napatingin kami sa mangga. Maya-maya, lumapit din si Jovelyn na may dalang flashlight. Itinutok niya sa taas ng puno. At dun naming nakita. Sa pagitan ng mga dahon, may manipis na usok na dahan-dahang umiikot pa itaas. Hindi yung tulad ng usok na tinatangay ng hangin. Parang may bumubuga mula sa mismong loob ng dilim. Tahimik kaming lahat. Subukan nyo kayang murahin. Biro ni Jovelyn, parang hinahamon kami. Mga bata pa kami. Padalos-dalos. Walang takot. Sabay kami ni Danny kami na nagtaas ng kamay at nagpakita ng bastos na senyas dun sa puno. Biglang tumigil ang usok. Walang hangin. Walang tunog. Pero tila mas dumilim ang ilalim ng mangga. Parang may nagising sa loob nito. Nag-uwian kami makalipas ng ilang minuto. Naunang umalis si Danny kami. Ako, mag-isa akong tinahak ang makipot at madilim na daan pa uwi. Ang ilaw ng poste ay kumukurap at ang mga bahay ay halos sarado ng mga bintana. Pakiramdam ko, may sumusunod. Hindi ko marinig ang yabag, pero ramdam ko ang presensya. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang tiyuhin kong si Marvin na lasing at nakahiga malapit sa gate. Maliit lang naman yung bahay namin. Parang isang malaking silid na hinati lang ng lumang aparador at istante ng telebisyon. Sa kabilang bahagi, natutulog si Lola. Mga bandang alas 12 ng hating gabi, tulog na ang lahat. Nakahiga ako malapit sa may pintuan. Patay ang ilaw. Makapal ang kadiliman. At dun ko naramdaman, may malamig na kamay na humawak sa aking tiyan. Naligas ako. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Sa paanan ko, may nakatayong maliit na bata. Itim na itim. Walang muka. Walang mata. Parang anino na kumalas mula sa pader at nagkaroon ng sariling anyo. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang sa akin. Sa tuwing bahagya akong gagalaw, bigla siyang mawawala. Magtatago sa likod ng aparador o sa gilid ng upuan. Pero kapag hindi ako kumikilos, lalapit ito. 1, 2, 3. Hanggang 5 beses niya akong nilapitan. At sa bawat paglapit niya, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang aking dibdib. Sa wakas, nagawa kong gisingin si Mama. Ma, may humahawak sa tiyan ko. May batang maitim. Agad siyang bumangon at tinawag si Lola. Binuksan nila ang mga ilaw. Wala na ang bata. Pero nanginginig pa rin ako. Habang nag-uusap kami, may kumatok sa pintuan ng bahay ni Lola. Si Tio Marvin, mula sa labas. Bakit bukas ang gate? Tanong ni Lola. Hindi ba nakalak? Bukas po, sagot niya. At may nakasulubong akong batang maitim sa may daan. Akala ko anak ng kapitbahay. Natahimik ang lahat. Walang batang lumabas ng bahay namin. At alam ko ang nakita niya ay yung parehong bata na tumayo sa aking paanan. Kinabukasan, agad kong pinuntahan si Danny kami. Hindi ko pa man natatapos ang aking kwento, namutla na siya. May nakita rin akong batang maitim kagabi. Bulong niya. Nasa gilid ng pintuan namin. Nakatingin lang, kaya tumakbo ako papasok. Nagkatinginan kami at pareho naming naalala ang ginawa namin sa puno ng mangga. Kaya bumalik kami roon kinahapunan. Tahimik ang paligid. Walang usok, walang kakaiba. Humingi kami ng tawad. Mahina at paulit-ulit. At mula noon,
Hindi na muling nagpakita pa ang batang anino. Pero may isang bagay akong napansin bago kami umalis. Sa paanan ng mangga, may maliit na bakas ng paa sa lupa. Hindi paan ng matanda, hindi rin paan ng hayop, kundi paan ng bata. At ang direksyon ng mga bakas, palayo sa puno, papunta sa kalsada, papunta sa bahay namin. Hello sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Ninya. Hindi talaga ako mahilig mag-share ng ganito. Pero magpasa hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang 2:00 hanggang 10:00 ng madaling araw, parang bumabalik pa rin sa akin ng takot. Parang narinig ko pa rin ang mga yapak sa damuhan. Nangyari ito ilang taon ang nakakalipas. Pagkatapos ng Pasko, nagbakasyon kami ng pamilya ko sa Bicol Region, sa isang rural na bayan sa Camarines Sur, mga bandang Bula. Hindi talaga kami taga doon. Bisita lang kami sa side ng mama ko para makiselebrate ng late Christmas at reunion. Average lang naman yung pamilya ng mama ko. Hindi mayaman, hindi rin naman naghihirap. Yung bahay ng mga tita ko, tipikal na probinsya pero may halong modern. May semento na, may tile sa sala, pero may kahoy pa rin sa ilang parte. Maluwang pero simple. Ang kakaiba lang, dulo na ng looban yung bahay nila. Sa harap, may mga magkakadikit pang bahay ng kapitbahay. Pero sa likod at gilid ng bahay ng mga tita ko, palayan na. Walang bakod na maayos. Yung tipong konting kahoy lang at kawayan. Kapag tumingin ko sa likod, kita mo na kaagad yung taniman. Hindi naman mataas ang damo, kasi palayan nga. Pero kahit mababa ang tanim, tuwing gabi, nagiging dagat ng itim na anino ang buong bukid. Sa unang 3 araw namin, masaya lang ang lahat. Kain dito, tawanan doon, karaoke hanggang gabi, picture-picture, kwentuhan ng mga matatanda, at laro ng mga bata. Kumbaga, normal, masaya, wala kang mararamdamang masama. Pero ako kasi, kapag nasa lugar ako na hindi ko kabisado, namamahay ako. Kahit gaano pa ka-comfy yung higaan, hindi agad akong nakakatulog. Parang laging alerto yung aking katawan. Minsan, inaabot na ako ng 10:00 ng madaling araw bago ako dalawin ng antok. At doon nagsimula yung hindi ko malilimutan. 2:00 ng madaling araw. Nung gabing yun, lahat ay tulog na. Kasama ko sa kwarto sila mama, yung kapatid ko, pati pinsan ko. Naka-electric fan kami. Tahimik, pero hindi pa rin ako makatulog. Mabigat yung hangin. Parang masyadong mainit, kahit malamig naman. Kaya naisip ko, magpapahangin nga lang ako saglit. Lumabas ako sa sala, dahan-dahan, para hindi ako makalikha ng ingay. Binuksan ko yung pinto sa likod na papunta sa maliit na dirty kitchen at likod bahay. May duyan doon. Yung duyan na luma, gawa sa tela at lubid, nakasabit sa 2 poste. Dati pa raw yun, lagi nilang tinatambayan tuwing hapon. Naupo ako doon at tumingala sa langit. Walang masyadong ilaw sa paligid, kaya kitang-kita yung mga stars. Tahimik at ang marinig mo lang ay ang kuliglig, hangin sa palayan at minsan tilaok ng manok sa malayo. Payapa sana, pero may kakaibang pakiramdam. Yung pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa. Mga bandang 3:15, may narinig ako mula sa palayan. Tunog na tumatakbo. Mabilis, madiin, parang may humahabol o tumatakas. Tapos biglang tumigil. Hindi yung normal na takbo ng aso. Hindi rin yung tunog ng pusa naglalaro. Yung tunog niya, parang may bigat. Parang malaki.
Napatingin ako sa direksyon ng palayan. Pero sobrang dilim. Wala naman akong makita. Sinabi ko sa aking sarili, aso lang yan? O baka baboy ramo? Bicol ito. Probinsya. Normal na may mga gumagalang hayop. Kaya binaliwala ko na lang. Humiga ako nun sa duyan. Pinagmasdan ko ulit ang langit. Pinilit ko na i-relax ang aking sarili. Lumipas pang ilang mga minuto. Akala ko tapos na. Pero biglang may narinig na naman ako. Mga yabag, hindi mula sa palayan. Kung hindi, sa damuhan, malapit sa likod ng bahay. At ang mas nakakatakot pa, hindi siya diretsyo. Pahinto-hinto. Parang nagtatago. Parang tinatansya kung kailan ako lilingon. Nagsimulang manlamig yung batok ko. Naramdaman kong bumigat yung aking dibdib. Yung hangin, biglang naging parang malagkit. Naupo ako sa duyan, nanginginig ng aking mga kamay. Sinubukan kong magpakatapang. Sumilip ako sa gilid. Wala pa rin akong makita. Pero mas lumalapit na yung mga yapak. Parang humahawi ng palay. Parang may dumadaan sa tanim. Hindi ko na kaya. Kaya bigla akong tumayo at napatakbo papasok ng bahay. Pagkapasok ko, agad kong sinara ang pinto. At dun ko napansin, yung tunog ng pagsara niya, hindi normal. Parang mas mabigat. Parang may sumabay na hangin na malamig. Parang may huminga sa labas, malapit sa pinto. Nag-lock na lang ako kaagad. Napasandal ako sa pader at hinihingal. Yung puso ko, halos sumabas na sa aking dibdib. Sinabi ko sa aking sarili, okay na, nasa loob na ako, safe na ako. Pero hindi pa pala. Yung kwarto namin, may bintanang nakaharap sa likod bahay at palayan. Hindi ako lumapit kaagad sa bintana kasi natatakot akong baka may makita ako. Pero parang may humihila sa aking mata. Yung utak ko, sinasabi na, silipin mo, tingnan mo kung anino. Kaya dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako lumapit sa bintana mismo. Sa malayo lang. Sapat para makita ang labas. At doon ko siya nakita. May nakatayo sa tabi ng duyan. Itim na itim. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Walang detalye. Parang anino na may katawan. Pero alam mo na hindi lang basta anino. Kasi ang anino, walang sariling galaw. Eto, nakaharap sa bintana. Sa akin. Parang alam niyang nandito ako. Bigla akong nanigas. Yung tuhod ko nanghina. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatahimik. Ang tanging nagawa ko na lang ay humiga kaagad sa kama. At doon ko naramdaman, hindi ako makahinga ng maayos. Para may bigat sa aking dibdib. Tapos biglang may narinig akong tunog. Mula sa labas. Mahina lang. Pero malinaw. Parang kuko na kinakaladkad sa kahoy. Parang sinasayad sa poste ng duyan. Pumikit ako ng mahigpit. Paulit-ulit akong nagdasal. Lord, please, wag po. Wag po. Wag po. Hindi ko na maalala kung ilang beses ko'y sinabi. Pero habang nagdarasal ako, parang mas malapit pa yung presensya. Hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko sa aking balat. Yung buhok sa aking braso, puro nakatayo. Tapos, may narinig akong napakahinang bulong. Hindi ko maintindihan ng salita, pero alam kong boses. Hindi tunog ng hangin. Hindi rin tunog ng kuliklig. Bulong. Galing sa direksyon ng bintana at parang sinasabi,
Nakita mo ako. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Nakatingin lang ako sa kisame. Nanginginig. Hinihintay na mag-umaga. Minsan sinisilip ko si mama at ang kapatid ko. Mahimbing ang tulog nila. Para akong mag-isa sa gyera. Mga bandang 5:00, may tilaw ko na ng manok. May liwanag ng paligid. Doon ako nakahinga ng kaunti. Pagtingin ko sa bintana, wala na yung itim na figura. Wala na rin yung duyan sa paningin ko dahil maliwanag na. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Pagkagising na lahat, sinabi ko kagad sa kanila yung mga nangyari. Si mama, pinagalitan ako. Ninya, kulang ka lang sa tulog. Namamahay ka kasi. Yung tita ko, tumawa pa. Baka multo ng palay yan ha? Yung pinsan ko, nagbiro. Baka scarecrow lang yung nakita mo. Pero alam kong aking nakita. Hindi scarecrow. Kasing scarecrow, hindi tumitingin. Ang scarecrow, hindi lumalapit. At higit sa lahat, ang scarecrow, hindi nag-iiwan ng ebidensya. Bago kami umalis ng Bulacan, Camarines Sur, napansin ko yung duyan. Tumingin ako sa poste at dun ko nakita. May marka, 3 guhit, parang kinayod ng kuko. At sa ilalim, may putik na parang yapak. Hindi tsinelas, hindi paa ng tao. Parang mahabang daliri. Parang may kuko. Nanginig ako habang tinitingnan ko. At dun lumapit ang pinakamatandang tita ko, si Tita Isay. Tahimik lang siya lagi, pero nakita niya ako nakatitig sa duyan, bigla siya naging seryoso. Bumulong siya. Anak, lumabas ka pala kagabi. Nanlaking aking mga mata. Alam niyo po? Tumango siya, tapos hinawakan niyang braso ko. Hindi ka kasi taga rito. Kapag hindi ka taga rito, napapansin ka. Napalunok ako. Napapansin ng sino po? Hindi siya sumagot kagad. Tumingin muna siya sa palayan. At doon niya sinabi yung linyang nagpatigas sa aking sikmura. Yung bantay sa taniman. Umalis kami ng maaga. Halos magmakaawa ko kay mama na umuwi na kami kagad sa Maynila. Sa biyahe, akala ko tapos na. Pero pagdating namin sa bahay, doon ko nalaman na hindi lang pala basta trauma ang aking nakuha. Kinagabihan, habang nahuhugas ako ng mukha sa banyo, napansin ko sa salamin. May putik sa aking paa. Hindi putik na galing sa kalsada. Yung putik na amoy palayan. Amoy lupa na basa. Amoy taniman. Tinanggal ko kagad. Nilinis ko. Pero habang naglilinis ako, may narinig akong tunog mula sa labas ng bahay. Sa tapat ng bintana ng sala. Parang kuko. Parang kinakaladkad. Napatigil ako. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At sa ilalim ng pose ng ilaw sa labas, may aninong nakatayo. Itim. Tahimik. Hindi gumagalaw. Pero alam kong nakatingin sa akin. Sa mismong bintana. At sa utak ko, malinaw na malinaw ang boses na narinig ko noon sa Bicol. Kahit umalis ka, alam ko kung saan ka uuwi. Hindi ko na binuksan ang kortina. Hindi ko na sinilip ulit. Tumakbo ko sa kwarto at doon nagkulong. At mula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay tuwing madaling araw. Kasi baka, naghihintay pa rin siya. Sa duyan, sa palayan, o sa kadiliman sa labas ng bintana ko. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko. 2 days ko itong pinag-isipan kung ikukwento ko to sa inyo.
matagal na ito nangyari. Naka-move on na rin naman ako. Siguro naka-move on na rin din siya. Well, anyway, ganito yung kwento. Ang phone time kasi namin ay 12. So, yun sakto. 12 lagi. Dapat mga 11:30 nandun na kami. Nakapag-in na kami. As in, small company lang din siya talaga, no? And, yun nga. Around 2 a.m. yata. Sabi ko, parang naiihi ako. So, niyahag ko yung isa kong katrabaho. Pangalala lang natin siyang Rika. Yan. Hindi na kami okay na. Charot lang. And then, sabi ko, hoy, Rika, tara, CR tayo. So, nagpaalam kami kay TL. Sabi ko, TL, fire break lang. Quick break lang. Please, sabi niya. Okay, go ahead. Basta bilisan niyo lang. Siguro mga 10 steps lang yung layo ng bathroom dun sa office namin. So, akala ko, kasama ko na tong si Rika. Kasi, nagpaalam na nga kami, di ba, naiihi kami. At sabi naman niya, oo, susunod ako. So, lumabas ako yung nauuna. Habang naririnig ko na merong kasunod ako. At ako ay daldal ng daldal habang pumasok na ako sa isang cubicle. At yung kabilang cubicle, which is parang right cubicle, is nag-close din. So, I thought si Rika ay nandun din sa cubicle na yun. Daldal pa rin ako ng daldal, chismis pa rin ako ng chismis sa kanya, at nagtaka na ako. So, ito na nga, diba? Nagtataka na nga ako bakit hindi siya nasagot. Lumabas ako. Paglingin ko sa right side ng cubicle na narinig ko na pumasok talaga siya doon. Walang tao. Doon ako nanindig ang balahibo ko. As in, hanggang ulo. Hindi ko ma-explain kung tatakbo ako or lalakad ako ng dahan-dahan na kunwari hindi ko napansin na wala palang tao doon. And then habang pabalik ako, ay nakasalubong ko tong si Rika. Nagulat ako na parang maiiyak. Tinanong ko siya, Rika, kasunod ba kita kanina? Nag-CR ka ba? Tinanong ko pa siya na gano'n. Ang sabi niya, hindi be. Kasi napasukan ako ng call nung nagpaalam tayo. So, habang nagdadaldal pala ako at habang kinakausap ko yung nasa kabilang cubicle na akala ko ay nandun si Rika, ay wala talagang tao. And hinayaan ko muna siyang mag-CR. Then after that, kinuwento ko na lang daylight kung ano yung nangyari dun. Between sa amin, kung sino man yun or ano man yun, dun sa kabilang cubicle. Hindi lang pala ako yung nakaranas, marami din pala kami. And then simula nun, hindi na niya ako tinigilan.